Sa video ito, pag-usapan natin kung magkano ang monthly contribution na pwedeng ibayad kung ikaw ay OFW, self-employed, non-working spouse, voluntary, or kasambahay. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unahin natin ang kasambahay, kung magkano yung pwede nilang ibayad na monthly contribution. Kung ikaw ay isang kasambahay at ikaw ay kumikita ng 1,250 below, pwede kang magbayad ng SSS contribution na 150 pesos. At kung 1,250 to 1,749 yung kinikita ninyo, yung monthly contribution na pwede nyong ibayad is 220. At kung 2,250 naman to 2,749 yung kita ninyo, pwede kayong magbayad ng monthly contribution na 360. Basta nandito po kung magkano yung kita ninyo guys, yung sahod ninyo. For example, ito na sa baba, 4,750 to 4,999. So yung monthly contribution na pwede niyong ibayad is 710 pesos. Basta depende po kung magkano yung sahod ninyo, yun po yung dapat na bayaran ninyo na monthly contribution. So bali naka-bracket na po siya. So tingnan nyo na lang po dito kung magkano yung sahod ninyo at kung magkano yung katumbas na mababayaran ninyo na monthly contribution. Basta nandito sa range of compensation yung amount ng inyong sahod, tapos yung total na pwede ninyong ibayad ay nandito. Itong nandito sa total. So marami pa yan, range ng sahod guys. Pwedeng 4,000, 5,000, 7,000, nandito lahat sa gilid. May 18,000. Tapos yung katumbas niya na monthly contribution ay nandito sa gilid. Ito. Kagaya niyan, may 500, 1,000. Basta kung saan natapat yung sahod ninyo, yun yung monthly contribution na babayaran ninyo. So ang pinakamalaking range ng sahod na nandito is 29,000 pataas. So ibig sabihin yan, kung pataas na yung sahod niyo sa 29,000, pwede na po kayong magbayad ng 4,230. So ito na po yung maximum na monthly contribution kung ikaw ay isang kasambahay. So ulitin ko, nandito sa pinakauna yung range ng sahod ninyo, tapos dito sa pinakahuli yung monthly contribution na pwede ninyong ibayad. At sunod punta naman tayo dito sa self-employed. By the way guys, itong self-employed, nagbabase ito sa kita ng business mo. So for example, may tindahan ka, tapos yung tindahan mo kumikita ng 4,250 pababa. So yung pwede nyong ibayad is 570 yung monthly contribution na pwede niyong ibayad kung 4,250 pababa yung kita ng tindahan ninyo. Or kahit ano pa ang negosyo ninyo. Pero kung 4,250 to 4,749 yung kita, 640 yung pwede nyong ibayad na monthly contribution. At kung 4,750 to 5,249, 710 yung pwede ninyong ibayad. Basta nandito lang guys sa gilid yung range of compensation, ito yung basihan ng sahod ninyo. Tapos dito sa total, ito yung basihan ng monthly contribution ninyo. Bali naka-bracket po siya. So kung magkano yung kita ng tindahan or business ninyo, dito nyo makikita sa range of compensation. Tapos dito kayo magbabase ng monthly contribution dito sa total guys, kung magkano yung monthly contribution ninyo dapat. So i-check nyo na lang po dito kung magkano yung kita ng negosyo ninyo, tapos dito sa bracket niya yung total nandito sa pinakadulo guys, dito kayo magbabase kung magkano yung dapat ninyong ibayad na SSS contribution. Basta kung 29,750 pataas yung kita ninyo, ito na po yung maximum na pwede ninyong ibayad kay SSS. Yung total contribution niya is 4,230. So ito po yung maximum na pwede ninyong ibayad kung kayo ay self-employed. Ulitin ko, basta kung ikaw ay self-employed, minimum na pwede mong ibayad is 570, tapos yung maximum is 4,230. At sunod punta tayo dito sa OFW. So sa OFW guys, kung 8,250 pero wala namang OFW na 8,000 below yung kita, pwede kayong magbayad ng 1,120. Pero kung 8,250 to 8,749, 1,190 yung pwede niyong ibayad.
Pero alam ko walang kadalasang OFW na sumasahod ng ganito. Nandito 12,000 to 13,000. So kadalasan kasi OFW nasa 20 to 30,000, 40,000, 50,000 yung sahod. Depende po yan. So meron dito 20,000 to 20,749. So yung pwede ninyong mahulog is 2,870. Pero alam ko sobra na sa 20,000 kadalasang sahod ng mga OFW ngayon. So punta tayo dito sa next slide. So nandito na kadalasang sahod ng mga OFW. Kung kayo ay sumasahod ng pagpalagay natin ito 26,250 to 26,749. So yung pwede ninyong ibayad is 3,710. So ito po yung linyada niya. Basta dito kayo magbabase guys, itong may square, dito kayo magbabase ng inyong sahod. Tapos dito naman sa kabila, ito yung basihan ninyo kung magkano yung monthly contribution na ibabayad ninyo. So for example, ito 29,750 pataas na yung sahod ninyo as OFW. So ang pwede ninyong ibayad is 4,200. Ito na po yung maximum na pwedeng ibayad ng isang OFW. Basta ulitin ko, 1,120 ang minimum na pwedeng ibayad ng isang OFW. Pagkatapos ang maximum naman is 4,200. So nasa sa inyo na po yun kung magkano yung ibabayad ninyo. At sunod, punta naman tayo dito sa voluntary and non-working spouse. So kung kayo ay may kita na 4,250 below, pwede kayo magbayad ng 560 guys. Tapos kung 4,250 to 4,749, pwede kayo magbayad ng 630. So ulitin ko guys, nandito yung compensation range, tapos nandito yung total monthly contribution na pwede ninyong ibayad. So depende po yan sa kita ninyo. So dito may 10,250 to 10,749. So yung monthly contribution niyo dapat is 1,470. So kayo nang bahalang pumili dyan kung magkano yung ibabayad ninyo as voluntary or non-working spouse. Basta sa mga nagtatanong kung magkano yung minimum na pwedeng ibayad ng isang non-working spouse or voluntary, 560 po. Tapos yung maximum naman is 4,200. So yun po yung range nila. So kayo na pong bahalang pumili kung saang bracket kayo nabibilong or kung magkano yung ibabayad ninyo, yung maximum ba or yung minimum. I-check nyo na lang po dito sa table. So basta dito guys, yung kita ninyo, itong may square, tapos dito sa kabila, ito ang monthly contribution ninyo. So kayo nang bahalang pumili dyan. At by the way guys, sa employed, hindi ko na-explain sa inyo kasi automatic namang i-deduct sa inyo ng employer nyo yan. Kasi nagbe-base pa rin yan sa sahod ninyo. And may counterpart din yung employer ninyo dyan.